Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po ang kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Katambay Mano po. Dito po sa Tambayan Makabayan na tayo po ay magkomentuhan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong umuugong na balita mga kababayan. Pinag-uusapan po na baka daw po o posibleng i-lockdown nila ang Senado. Bakit po nila ila-lockdown ng Senado? May problema po ba sa Senado? Ang problema po ba yung ginagawang hearing para po matuklasan na at malaman na ng taong bayan yung totoo at kung sino po ang mga ulo ng malalaking isda at buhaya sa korupsyon ginawa nila sa ating bansa. Bakit nila ila-lockdown? Yan ba ang solusyon, mga kababayan, sa korupsyon? Lockdown? Komentuhan po natin. Pakinggan po natin itong balita. Nabalitaan nyo ba na posible daw pong isailalim sa lockdown ang buong Senado? Dahil sa lindol. Hindi. Dahil saan? Ila-lockdown daw po ang Senado kung mapapatunayang totoo ang isang banta tungkol po sa Hantavirus. Hanta. virus. Dahil sa hantavirus yan, ano? Kailangan mag-lockdown pag kami magpe-face mask pa. Oo. Di ba yun ang ano ba yan? COVID. COVID yan. May natuklasan may COVID yan siguro. Lockdown nga, no? Oo. Hindi po. Anong dahilan? Ito daw po ay dahil sa banta sa seguridad sa Senado. Bakit? Sino nagbabanta? Meron daw ayon kay Senador Tito Soto, matapos niyang manood ng pelikula, mayroon daw clear and present danger. Sa pelikula? Clear and present danger. Sa Senado. Oo. Very serious, according to the intel. Soto told reporters. Wow. Alam mo ba kung A1 information, ha? Oh. hindi A1, Jen. Oh. NBI information. A1 nga yan. Oo, kasi alam mo, magagaling ang mga tao natin ng NBI, ha? Ang sabi dito ay as per information, though still sketchy and raw. Ano ba sketchy and raw? Medyo kulang-kulang pa ng detalye. Oo. At hilaw pa. Tinagalog talaga literal. Hilaw Raw. The level of frustration within the armed services has reached up to battalion and regional levels. They are closely monitoring the developments in the ongoing crisis at the national level, brought about by numerous factors, both internal and external. Ang sabi naman ni Senador Panfilo Lacson. So, hindi lang sa Senado yan kung ganyan ang sinasabi nila. Mukhang doon nakatuon dyan At dahil dyan ay ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian Gatchalian faction o yung group. Magkaroon ng calibration sa security protocol ng Senado. Nako. Sabi naman ni... Ang problema natin ngayon sa Senado, dalawa ang leadership. Ito nga, ito. Ano sabi? Ang sabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano, Yan, ano sabi niya? wait a minute. Ba? Kaping mainit. Kaping mainit. May matindi, no? Magkape muna tayo. Bakit ganun? Bakit ang impormasyong ito ay ipinaalam sa ilang senador pero hindi ipinaalam sa iba pang mga senador? Kung ito ay talagang delikado at Oo nga, kung may talaga may clear and present danger. Ayun. Dapat alam ng lahat. Ayun. Pati empleyado, pati utility siguro, alam dapat yan. Yun ang kanyang punto. Ito pa ang kanyang punto, Jen. Ano to? Cayetano to, ha? Kaya ang sabi niya, kanino ba galing ang impormasyong yan? Galing sa NBI? Nako. Ang NBI na noong nakaraang linggo lamang ay nandito at pinapapaligiran ng Senado at may mga armado. Yun na. Diyan ba tayo maniniwala sa partisan NBI na yan? Na ang sinasabi na ang totoong liderato na ngayon ng Senado
ay nandun nga sa partido ni Gatchalian. daw. Yun daw kanilang kiniklaim. Ayun nga. Chalian Black. Grabe, Ang no? sabi niya dito, mukhang mali po yan, ata. Mukhang hindi naman, kailan pa naging lead agency ang NBI on matters of national intelligence and security? Tama. Di po ba, AFP, sandatahang lakas sa seguridad ng bansa, hindi NBI. Kasi nga po mga kababayan, alam mo na ang dahilan kaya ilalockdown nila ang Senado. Kasi sunod-sunod na po ang gagawing hearing nito pong tunay at legit na Senate President na binoto ng 13 senador. Ito po kasing mga kain-suka, humihimod sa Malacanang di umano. Mga sugapa sa kapangyarihan dahil sila po ang involved. Natatakot po sila sa sarili nilang multo na ginawa pong korupsyon, pagnanakaw sa buwatan, sindikato sa ating bansa di umano. Nakita niyo po, mismo pati Malacanang na. Ginagamit na ng Malacanang ang kanyang mga tauhan para kontrolin ang Senado di umano. Dahil nakita na nila, isa palang hearing, yung 18 na tinatawag nilang mga kargador, bodyguard, mga kargador na mga ex-soldiers, ex-marine, nagulantang na sila. Ngayon, meron na naman pong susunod na hearing. Hindi po ba? Sa Huwebes, ano po yon? May dagdag na naman. Ano sabi ni Atty. Baligod? Meron pang 14. May 14 pa na magpapatotoo dito sa mga sinabi ng una ng mga 18 Marines. Meron pang magpapatotoo. Hindi po ba? At marami pang magsasalita. Hindi po ba? Para magkatugma-tugma lahat ang sinabi ng Marines. Sunod-sunod na po yan. At yan na po ang pinipigilan ng Malacanang di umano. At nitong mga tuta ng Malacanang. Nakita nyo po? First time in the history, meron nagpipretend na siya ang acting Senate President. Samantalang buhay na buhay pa ang Senate President. Saan ka nakakita niya kung wala pong itinatagong baho itong grupo nila Gatchalian? Bakit niya gagawin maging acting Senate President? Buhay pa yung Senate President. Malakas nagpapanksyon. Hindi po ba? Kung lalagyan mo ng logic, bakit ginagawa ni Gatchalian at ng grupo nila Lacson, si Soto, mga brothers Tulfo? Bakit nila ginagawa yan? Dahil yung baho na tinatago nila, baka sumingaw. Hindi kaya? Kaya ganyan po sila kaswapang, kasakim, at gusto nilang kontrolin ng Senado para po mapagtakpan ang lahat ng ginawa nila. Hindi kaya? Kaya basang-basa mo na. Kaya sana po hindi po mangyari yan. Huwag naman po sana magpagamit ang AFP, ang PNP dito sa NBI. Ang NBI na po pala ngayon ang may hawak ng buong Pilipinas, pati ng Senado. Mga kababayan, lalong-lalo sa seguridad daw po. Sa seguridad ng Senado. NBI na pala. Kaya nga sinasabi ni Senate President Cayetano, ang NBI ang lumusob sa Senado, kargado, mga naka-bulletproof. Pinasok nila ang Senado. Di ba sila unang banta? Tapos ngayon sila magpapalabas ng banta. Meron silang intel, ang NBI, pero wala naman nilalabas na banta ang AFP. Walang pinalalabas ang AFP na may banta. Ganon din ang PNP. Tanging NBI lang. Tapos, ang pinagtataka ng mga senador, katulad ni Senate President Cayetano, siya ang Senate President, hindi man lang pinaalam sa kanila ni Soto, ni Lacson, na itong mga tao na ito involved din sa korupsyon, sa mga mali-maleta issue. Hindi po ba? Nakasakay pa sa chopper ni Saldico. Nakita nyo po? Kaya basang-basa mo na ang mga body language ng mga hayop na ito, di umano. Ang mga tulongges, mga magnanakaw, mga buhaya na ito, di umano, basang-basa mo na. Huling-huli na, scripted. At alam mo na rin kung kanino nagtatrabaho ang NBI ngayon.
Ang NBI ngayon ay nababoy. Binaboy nila ang institusyon ng NBI. Di umano. Magmula po nung nalagay dyan, ang isa ring may issue na isang damukal na issue, pati asawa. May issue rin yata na insertion, billion. Ang kanyang asawa na congresswoman. Hindi kaya? Binaboy nila ang NBI. Ang NBI ngayon nagtatrabaho sa mga politiko. Nagtatrabaho sa mga magnanakaw na mga politiko. Di umano ang NBI. Ibang klase, no? Yung korupsyon, gusto mong mahuli ang mga magnanakaw sa gobyerno. Pero mismo gobyerno gumagawa ng paraan para hindi mahuli ang mga magnanakaw sa gobyerno. Mismo nanggagaling pa yata sa Malacanang. Kaya alam mo na kung sino na ang ulo eh. Hindi mo na kailangan mag-isip. Alam mo na kung sino ang protektor at ang ulo ng malawakang korupsyon sa ating bansa. Hindi po ba? Sana po hindi mangyari yan. Bakit ka maniniwala na meron pong conflict of interest? Paniniwalaan mo si Soto? Si Lacson? Si Matibag? Unbelievable. Huwag nyo pong gawin tanga, bobo ang mga Pilipino. Huwag po. Masyado na pong kahiyahiya ang mga pagkatao nyo at ang lahi ninyo. Wala na po kayong kahihiyan. Matatanda na kayo. Ngayon pa kayo naging sakim at sobrang gahaman sa pera at kapangyarihan. Ibang klase po itong mga tao na ito. Isusuka ang lahi nyo ng mga taong bayan pag hindi kayo tumigil sa ginagawa nyo. Ang taong bayan ay nakatingin sa mga style nyong bulok. Hindi po ba? Kaya po sana po, hindi po sana matupad yan. Yang plano po ni Soto, ni Lacson, at ni Matibag, at ni Gatchalian, at ng kasama po nila, yung group nilang yan. Huwag po sana matuloy dahil paghaharian po nila ang Senado. Ang Senado ay gusto nilang pagharian. Katulad po na nangyayari sa House of Representatives. Pinaghaharian na po ron ng mga buhaya. Tuwan-tuwa po mga buhaya ron sa House of Representatives dahil sila po naghahari doon. Hindi po ba? Kaisa-isa na lang Senado ang tumatayo para sa taong bayan, pero marami palang senador. Mga kababayan, ang layunin lang pala sa ating bayan ay magkamal ng salapi. Unbelievable. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga anchor natin dito po sa Net25. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa ating Senate President na ipaglaban nyo po ang tama. Ang tama ang ipaglaban nyo po sa Senado. Dahil alam na po ng taong bayan kung sino po ang mga salot at sabwatan dyan na mga senador. Alam na po namin. Maraming salamat din po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates, Baby Roman. At Ate Isa from Cagayan Valley, Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Norma Garcia, Gayat Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mila Yi, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Ligaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo at ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At thank you rin po sa inyo po mga tulong at biyaya. At muli po mga kababayan, kailangan po natin magtiis. Magtiis po muna tayo, kailangan po natin yan. Hanggang hindi po dumadapo ang agila sa Malacanang. Tiis-tiis po tayo. At muli po mga kababayan, bye-bye, paalam.